inaasahan, ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyong magkabago. Express. Kaya hindi ko na po patatagalin pa, let me introduce our first speaker upang talakayin ang SSS Sickness Benefit. Let us warmly welcome Senior Communications Analyst ng Member Education Department, Mr. Joven Salera. Thank you so much po. Ayan. Ma'am Janina and Ma'am Luis, maraming salamat. Mabuting araw po sa inyong lahat, mga kaskwela. Ayan. So hopefully clear naman po yung audio ko. Yes, sir. Loud and clear po. Ayan. So I'll just share my presentation with you. Ayan. And hopefully clear naman at nakikita nyo na po yung ating presentation. Bilang po panimula sa ating pong webinar sa ating pong eskwela. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung ating SSS Sickness Benefit, no? So itong sickness benefit po natin, no, ay isa dun sa mga benepisyong ibinibigay ni SSS. So ano po ba yung sickness benefit, no? So it is a daily cash allowance paid to a member for the number of days he or she is able to work due to sickness or injury. So sa pagkakataong ito, binibigyan po nating benepisyo yung mga panahon na hindi po kayo nakakapagtrabaho through your contributions or through your contributions then with your employer. Ayan. So yun po yung ating pong binibigay na assistance or ayuda. Okay? Pero maliban dun sa pagkakasakit, no, syempre dapat may mga kailangan tayong i-meet, no, na mga qualifying conditions. Ayan. So unahin na natin, no, yung ating pong confinement. So the member must have been confined for at least 4 days. When we say 4 days, 4 consecutive calendar days. So it's either ito po ay sa ating pong bahay or sa hospital naman po, no. Yung ating pong pagkakaroon ng confinement pagdating sa bahay, if ever man sabi ng doktor ay magpagaling ka, no, nagpa-check up ka, hindi magpagaling ka sa bahay, so we will consider that as home confinement. And then para naman sa hospital confinement, no, dapat at least, no, na lagi tayo sa loob ng hospital sa loob ng 24 oras or 24 hours. Ayan. Okay? And then next, yung ating pong qualifying contribution. So the member must pay at least 3 months of contribution within the 12-month period prior to the semester of sickness or injury, no? So dito titignan po natin kung ilang buwan ang meron po kayong hulog bago po kayo nagkasakit. Okay? So para po ito ay makita natin, malaman po natin, no? Kapag sinabi po kasi nating within that particular period, dapat dun sa loob ng semester na yun, hindi natin bibilangin. Okay, so paano natin malalaman yan? So unahin na natin, bago natin makuha ang semester ay yung ating quarter. We have 4 quarters in a calendar year, no? So quarter refers to the consecutive months ending with the month of March, June, September, and December. So ibig sabihin, ang first quarter natin ay January, February, March. Second ay April, May, June. September, October, November, yan po yung third. And fourth, rather yung ating pong July, August, September, yan yung third. And then fourth, yung ating October, November, December months. So yun po yung ating quarter. Ngayon, paano naman po natin malalaman na under po, no, ng kada quarter po yung ating pagkakasakit due dun sa ating first day of sickness. Kung saan po pumasok yung ating first day of sickness, no, kung anong buwan po siya, so dun po natin makikita kung anong quarter siya. Okay? So para naman, no, malaman na natin kung ito po ba ay under ng ating semester of contingency, no? So dapat ma-identify muna, no, or ma-define muna natin ano po ba yung semester. Okay? So semester refers to 2 consecutive quarters ending with the quarter of contingency, no? So we already talk about the first, second, third, fourth quarter, no? So ibig sabihin po nito, ayan, ito po ay mag-e-end dun sa quarter ng ating pong pagkakasakit. So kung halimbawa po, no, nagkasakit tayo sa month ng April, no? So we will move backward ng isa pang quarter, which means from January to June, regardless kung may hulog kayo o wala, ay hindi natin siya isasama sa ating pong kukunin na
computation. So yun po yung contingency period po natin. Okay? So for example na lang ito. Yan. So if ever man tayo ay nagkasakit ng month ng sabihin na natin October 2024, no? Ayan. So yung acting October ay nasa fourth quarter. Okay? So we will move backward ng isang quarter, no? So from July to December yung ating semester of contingency. Okay? Ayan. To put that into perspective, ayan. So ito po yung ating pong sample po, no? So just in case din, no, si member ay nagkasakit ng month ng June 2024. Okay? So ang quarter of contingency niya ay from April to June. Okay? Pero dahil nga sabi natin, ang kukunin natin ay yung semester of contingency. So 2 consecutive months ending sa quarter ng contingency. So we will move backward ng isa pang quarter, no? So mula January to June, yan yung ating semester of contingency. So at this point, titingnan natin. Prior to that, meron po bang contribution at least 3 months si member? Ayan. So if ever, makikita natin, no, buong 2023, wala po siyang hulog. Pero in 2022 and 2024, meron po siyang naihulog. No? So, ibig sabihin, no, maaaring ma-deny sa sickness benefit ang ating member dahil wala po siyang qualifying contribution prior to the semester of contingency. No? So, if ever, during those period, no, sa 2023, kahit maka 3 months po siya na contribution, okay, qualified po siya. Okay? Sir, what if kung buong taon, halimbawa buong taon ng 2023 ay meron po siyang contribution, lahat meron, no? So we will get the 6th highest monthly salary credit or the 6th highest contribution para siya po ay magkaroon ng sickness benefit. Okay? Yan. So doon po natin tinitignan yung qualifying contribution po ni member. So pangalawa na po, no, dalawa na yung ating qualification, no, na kailangang i-meet sa ating sickness benefit. So sa third one, no, yung ating pong notification, no. So at this point titingnan natin ano po ba yung status, no, yung membership status ni member, no. So kung employed po siya, no, dapat ang notification should be submitted by the employer. No, kapag self-employed, voluntary, no, non-working spouse, OFW, so directly siya kay SSS. Kung halimbawa po, no, na tayo ay may magkakaroon, no, ng pagkakataon na mag-file, so ang pinaka number 1 natin hinihanap ay yung medical certificate or any documentation na nagpapatunay ng inyong pagkakasakit, no. So kung meron po rin mga lab result, no, so maaari niyo po rin i-send yan, no, ibigay kay employer and then si employer ang magsasabit niyan kay SSS. Pero yun nga, kung self-employed voluntary, so i-attach natin yan dun sa ating pong notification papunta kay SSS directly. Okay? Ayan. So, dito po sa ating pong notification, ayan. So, yung notification natin, so again, no, from employee to employer, meron tayong 5 days. And then from employer to SSS, meron po tayong additional 5 days. Okay? So, ang exemption lang yan ay kung hospitally confined, no? So, ang gagawin po natin, meron po tayong number of days pa. At ito po ay magbabase dun sa kanyang last day ng kanyang, kumbaga, sa hospital or yung kanyang discharge, no, sa hospital. Okay? And then if ever man working or nasa company premises nangyari dahil maaari naman, no, ma-notify na kagad si employer during that time. Okay? Ayan. So yung ating prescriptive period of filing, no, so from employee to employer, meron tayong 5 days, no, after the start of confinement. Okay? Pero kung sa hospital confinement, not necessary kasi nga, no, hihintayin natin kung kailan ba talaga darating yung panahon na gagaling na siya at madi-discharge sa hospital. So yun po yung ating pong pagbabasihan doon. Ngayon, no, kung halimbawa po, meron naman pong within a year, no, na maaaring makapag-notify pa rin yung ating pong member, no, at ipapasubmit niya yan sa kanyang employer. Okay? So if ever man, no, ito ang medyo magkakaroon ng epekto dun sa ating makukuha. So if ever magkaroon ng late notification, pwede pong magkaroon ng deduction sa claim or total denial of the claim.
Ayan. So mahalaga po ang ating notification period. Okay? So the last one na ating pong conditions or yung qualifying conditions, no, ay if employed, no, all current company sick leave should be exhausted or nagamit na po, no, or all are used up, no. So if ever you have 5, 7, 10, 15 days na sick leave, uubusin niyo po muna yan bago kayo magkaroon ng ng ating pong sickness benefit, no. So either of the 4 qualifications, no, ay hindi po natin ma-meet, madi-deny po yung ating claim. Okay, so again, ang ating pong una pong qualification ay yung number and yung number ng ating pong pagkakasakit, no. So at least 4 days yung ating pagkakasakit. So ibig sabihin 4 consecutive calendar days, it includes holidays and weekend po. Yan. So kasama yan. And then the second one, yung ating qualifying contributions. And then the third one ay yung ating notification. So meron tayong 5-day rules, no? Then yung ating pong company sick leave, no? Pero kung kayo ay self-employed, voluntary, no, ay hindi naman na kailangan i-meet po yung last po natin na qualification. Okay? Ayan. So next natin yung ating filing ng ating notification. So again, dapat talaga ginagawa po ito. Okay, so just in case man you are under the employer, no? So dapat si employer ang magsasubmit po na ito. Okay? So for the employer po, yung employer account ang bubuksan po natin. So for the submission of sickness benefit, no? So pupunta po sa benefits menu and then under that submit sickness notification, no? So dapat po updated po yung ating pong disbursement account net just in case, no? Meron po tayong ifa-file na employees compensation or ito po ay diretso po kasi na ibibigay or i-credit, no, sa account ni member, no? Yan. So if ever man, pati po yung ating employer, dapat yung kanilang disbursement account ay active at updated din po. Okay? So once na okay na, just click proceed. Yan. And then, yan, ilalagay po yung SS number ng kanilang employee. And then click search at ilalagay na po yung mga details. Ayan. So if ever home confinement, hospital confinement po siya or still naka-confine po siya, ayan. So ilalagay din natin pati yung kanyang start of sickness, ayan. And then if ever man ilan po yung days na kanyang kine-claim, no? So if ever 10 days ba yan, 15 days ba yan? Pero if ever man kung ilan po ilagay natin dito, not necessarily ay yun po ang ibibigay ni SSS, no? So marami pa po tayong makikita na adjustment just in case, no, maaga pong pumasok sa empleyado o kaya meron pa palang natitirang sick leave, no? So ibabawas rin po natin yan. Yeah. So yun po yung ating pong makikita doon. So once na okay na tayo, even the date, yan. At kung halimbawa man ito po ay work-related or work-connected, just click the tick box, no, na is this work-related? Ayan. So kung hindi man, no need to do that, no? Pero kung work-related, just click that and then click proceed na po tayo. Okay? So dito po, no, ay i-attach na natin yung mga documents. So nandiyan yung medical documents, no, other supporting documents. Kung halimbawa ito po ay work-related, syempre yung ating pong mga EC-related documents po, no, ayan. So ilalagay po natin yan. And if ever man may mga hospital or medical records din po. Ayan. So dito po, pinakamataas po ay 3 MB, no? So as much as possible kung marami po, no, yung ating pong mga isa-send na mga documents, mas maganda i-save siya, no, sa PDF file copy para isang attachment lang po ang ating gagawin at mas mababa yung quality pero yung mga details mababasa pa rin. Ayan. So mas madali po siyang mai-attach. Okay? So after that, just click proceed. Ayan. And then, no, ayan, so dito po sa part na to ay yung pag-certify na natin ng ating pong ipapasa na sickness notification, no? So again, just click the tick box for the certification and make sure na nabasa po natin, no, yung mga nakalagay po ditong mga details, no? So if ever man, just click, no, submit kung wala na po tayong magiging problema dyan. So once na-click na natin submit, no, ayan.
So if ever man, no, maaari na nating i-verify ito. So if okay na, no, just click yung ating supplied information and then just click continue. Okay? Ayan. For a while po. Ayan. So going back, ayan. So maaari nating ilagay po ulit, no, yung ating pong panibagong empleyado kung may i-apply po ulit tayo. Okay? So for the sickness notification, makaka-receive po, no, ng notification hindi lang po si employer through their official email, no, na naka-register kay SSS, kundi pati si employee po. Makaka-receive po sila ng notification din po. Yan. So just in case okay naman na tayo, no, make sure na once na tayo ay meron nang na-file ng notification at meron na po tayong approval for the sickness benefit, no? So dapat po ay magkakaroon tayo ng cash advancement na kay employee. Okay? So si self-employed and voluntary po, wala po siyang marireceive na cash advancement na maaaring matanggap kagad, no, kay SSS, no, upon the notification period. So dun sa sickness benefit application na mismo, dun na po mismo magkakaroon ng pagbibigay ng benepisyo si SSS. Okay? Ayan. So dito para sa ating pong mga members na employed, yan, make sure na si employer ay mag-advance kay employee. Ayan. So maaaring pag-a-advance, regular payday po yan, or anytime, no, na magkaroon po ng chance na pwede na makapag-credit, no, ng advancement si employer kay employee. Okay? And then after that, the employer will apply for the reimbursement, no, kay SSS. So ibig sabihin kung magkano man yung in-advance natin, dapat 100% ito i-reimburse ni employer, no. So ito po ay dapat po na ma-certify din ni employee. Okay? Yan. So for the sickness benefit application naman, so diretso po yan again kay SSS. So ang ating pong gagawin naman ay directly i-apply natin yan kay SSS, no. Sa ating pong gagawin po, ayan. So dapat po, no, before the online sickness benefit application, ito yung ating pong isipin din, no. So una, yung mga prerequisite natin ay dapat registered sa my.sss account, no. And then dapat meron po tayong updated and approved, no, na disbursement account sa ating disbursement account enrollment module or sa DAIM po natin. Okay? And then lastly, updated contact information na dapat registered din kay SSS. So it's either yung email ninyo or yung cellphone number ninyo. Okay? Yan po yung kailangan po yan, no? So required documents po, ayan, kailangan po yan for the uploading and passing of eligibility validation and payment, no, for SSS, no, ay directly deposited yan sa enrolled bank account. Even dun sa ating pong mga employed members, no, na merong work-related illness or sickness or injury, no, na ina-apply. Okay? So yung sickness benefit, dapat yan in advance, pero pagdating sa EC, ayan, diretso yan kay SSS, no? Same with the self-employed voluntary. Okay? And then the member shall be notified through the email of the result of the medical evaluation and claim processing. Kaya nga po, sabi natin kanina, no, dun sa ating pong kailangan at prerequisite, ay updated yung inyong contact information. Okay? So by doing so, para sa ating pong sickness benefit application, as a member, just go to your my.sss account and then, no, click benefits menu, and then under that, yung ating pong sickness benefit. Yan. And then once you click that, no, so dito ilalagay na natin yung mga information like yung ating pong nabanggit din kanina, no, days na kiniklaim, no, confinement, location, license number, yan, napaka-importante nito, license number ng attending physician. Okay? And then kung halimbawa man, no, kung kayo ay self-employed, meron kayong contribution sa EC, no, so kung work-related siya or sa business ninyo, doon nangyari sa kuna, so pwede po siya. Okay? And then yung drop-down menu ng ating disbursement account, kayo na pong pipili dyan, no? So dapat po mayroon tayong active na disbursement account. Okay? So once na okay na tayo, just click
next, no, sa pag-a-upload naman na ng ating pong mga medical documents, no. So as much as possible, no, dapat meron tayong mabilis at malakas na internet connection during this period. Kasi kapag halimbawa nagkakaroon tayo ng problema dun sa uploading, lalong-lalo na kapag medyo malaki yung files, no? So nagkakaroon ng idle period at maaari po na magba-back to zero tayo. Babalik natin yung umpisa ng ating application. Okay? Ayan. So once na okay na, just click next po. And then after that, yan, papakita yung mga details for you to be able to review yung mga information na inilagay ninyo. And then kung wala naman na tayong problema dyan, just click yung certification, no? Yung tick box natin sa certification and then click next. Ayan. So you will receive a notification po para po sa ating pong na-apply, no, na sickness benefit. Okay? Ayan. So as an employed member po, sabi nga natin, ito ay ina-advance, no? So once na tayo ay naka-receive na, so yung employer naman po ay mag-a-apply for the reimbursement. Okay? So for the application naman, no, or yung online submission of sickness benefit reimbursement, ito naman po ay through the employer account ulit. Okay? So through the employer account, no, just click yung ating pong submit as sickness benefit reimbursement o yung SBRA, and then ilalagay po yung mga information ni employee, no, yung SS number at yung claim reference. Ayan, kung ano po yung claim reference niya. Kasi minsan yung isang employee may dalawa or tatlo or ilan pa man na mga transaction, no. So maliban dun sa SS number, yung claim reference number. Importante po 'yun. Okay, once na okay na, just click next. Yung search po natin. Yan, so dito makikita nyo na po, no, yung ating pong mga claim. No, just click the tick box po para po pipiliin po natin na i-apply for the reimbursement, and then just click next, no? And then yung mga information po ulit. Ayan. So kung halimbawa po, no, may mga pagbabago dun sa information, so dapat ma-edit nyo na po yan. Lalo na dun sa ating pong yung date kung kailan po bumalik, no, sa trabaho, no, yung ating pong empleyado. Yan. So titignan din natin yan kung may natitira pa po siya na sick leave. Ayan. So ibabawas po natin dun sa approved number of days po yan. Okay? So dito po, no, maaari din tanungin natin kung yung empleyado ba ay wala na po sa inyo, no, or totally namatay na po, no? Kung halimbawa nakapag-advance kayo, no, si employee ay hindi na po talaga nagparamdam sa inyo, no, wala na pong niho, no, wala, ayaw sumagot sa mga email, sa text, or sa mga calls po ninyo, no, just click yung employee separated from employment or AWOL. Okay, para at least nakikita na ni SSS yung inyong scenario, no. So once na okay na dyan, just click proceed po tayo. Ayan, and then dito naman ilalagay na natin yung ating pong, ayan, yung ating pong mga details. Okay, so kung halimbawa po, dapat po maliban dun sa ating mga documents, no, ay dapat yung ating i-reimburse at yung ating pong file, no, na i-upload ay same dun sa ating pong amount. Okay? Kapag halimbawa kahit piso, 2 piso, 10 piso po yung ating pong pagkakaroon ng difference diyan, no. So hindi po 'yan ma-go, no. Made-deny po 'yan. So dapat po ito po ay compatible or same yung amount, no, dun sa ating pong application at dun sa ating ina-attach na documents. Okay? Ayan. So once na okay na, just click yung ating certification tick box and then click submit po. Ayan. Okay? So yung ating pong employee, again, ay kailangang i-certify niya po ito. Okay? So once na okay na, so ito po yung makikita natin na ating pong information. Okay? So you may just go back para dun sa ibang application pa, or pwede na tayong mag-exit po. Okay? Ayan. So again, reminder lang, no, receipt of the advance payment must be confirmed or certified by the employee within 7 working days, no? Ayan. So
7 working days, ibig sabihin Monday to Friday, aabutin pa hanggang Tuesday the following week, no? Kasi syempre Monday to Friday, 5 days lang, then may Monday pa ulit, and then Tuesday. Ayan. And in case, no, the member confirms that she did not receive the advance payment or failed to act within this prescribed period, no, the sickness benefit reimbursement application shall be rejected. Kapag ganun po yung nangyari, no? So hindi nga nakapag-confirm, hindi nakita yung email, or totally walang idea na kailangan palang mag-certify yung empleyado, no? Pwede nyo pa rin naman pong i-file, no? So rejected claims can be resubmitted or refiled by the employer as a new transaction na. Ayan. So at this point, no, sabihan nyo na si employee, no, paki-check yung inyong email, paki-check yung inyong my.sss account para dun sa application po ng reimbursement. Okay? Make sure na meron po kayong na i-advance. Baka mamaya kasi kaya hindi nyo naman pala sinecertify ito dahil wala talaga siyang na-receive, no? So yun po ay mahirap. So dapat talaga ina-advance po natin ito. Okay? Ayan. Isa pa, no, confirmation certification of receipt of advance payment by the employee for the sickness benefit reimbursement application filed by the employer shall be submitted through, no, yung ating pong email and sa ating pong my.sss account. Okay? Ayan. So if ever man, no, isa pa, confirmation or certification of the employee shall not be required for claims tagged as a wall or a deceased member. Yan. Kasama dyan if separated na si member po. Ayan. Okay? So if ever man nag-file na ng sickness benefit reimbursement application and then, no, meron pong kulang, no, o kaya may mga ibang adjustment pala dun sa matatanggap po nila. So pwede rin naman mag-file for the adjustment, no, ng sickness benefit, no. So nandiyan po maaari naman kapag halimbawa po, no, mayroon tayong additional posted contribution na mag-i-increase, no, dun sa amount ng sickness benefit, no. And then if the computation is higher than the employer's computation, and if ever man, no, magkakaroon tayo ng correction sa approved number or of days or correction of date to return to work. Ayan. So yun po yung kailangan po natin mga reason, no, para sa adjustment po natin sa sickness benefit reimbursement application. Okay? Ayan. So kanina sabi natin kailangan po na i-certify ng empleyado, no, yung kanilang employer, no, sa pag-apply ng reimbursement. Ayan. So paano naman natin gagawin 'yon? Okay? So for the confirmation certification of advance payment, so ito po ay gagawin ni employee sa kanyang my.sss account, no. So dito po maaaring makita natin through notification, no, or dun sa ating pong information at the right side ng ating screen, yung makikita natin na parang bell icon. Ayan. So yun po ang ating pong i-check, no. So once na okay na tayo, makikita na natin if ever man, no, by view all notifications, or kung yun lamang po, no, ay hindi nyo pa nare-read, may makikita kayong icon, no, sa gilid, no, sa right side po na green na circle. Ayan. So mas madali nyo pong kumbaga makikita yan. Okay? So once na okay na tayo at nakikita natin yan, so sa ating transaction makikita na natin yung ating pong certifying employer. Yeah. So yung rather is need nating i-certify for our employer. Okay? Ayan. So for the other features, no, ng ating sickness benefit, ayan. So a member can be granted sickness benefit for a maximum of 120 days in a calendar year. So ito namang 120 hindi po ibig sabihin dapat sunod-sunod, no. So pwedeng halimbawa, no, sa loob ng isang buwan nagkaroon 5 days and then the following 10 days, no, hanggang ma-accumulate natin yung 120 days in a calendar year. Okay? And any unused portion cannot be carried forward and added to the total number of allowable compensable days for the following year, no? So hindi po pwede halimbawa hindi po kayo nagkasakit this year, no? Isipin nyo, ay may 120 pa ako the following year, so meron ako 240 sa 2026. Hindi po, no? Ayan, so as is where is yung 120 days po na yun, mauubos natin.
Okay? And if ever man, the sickness benefit shall not be paid for more than 240 days on account of the same illness. No? Bakit? Kasi during that time, if the sickness or injury persists after 240 days, yan, ang claim po natin ay makukonsidered as disability claim na siya. Hindi na siya magiging sickness benefit. Okay? And also, the amount of sickness benefit per day is equivalent to 90% of the member's average daily salary credit. Not yung daily salary niya sa trabaho. Okay? Average of the member's average daily salary credit base sa kanyang contributions. Okay? So, yun po yung ating pong pinagbabasihan. Okay? So, for us to be able to know, no, yung ating pong makukuhang benepisyo, yan. So, dito po pag-aaralan din po natin paano po ba natin kinocompute ang ating sickness benefit. Yan. Okay? So, for the computation of the sickness benefit, ito po yung ating pong gagawin, no? So, first, no, we need to identify, then exclude the semester of sickness or contingency. Ayan. So, yung semester of sickness or contingency, ito po yung ating pong kanina, no, na quartering and semestering, no. So, regardless kung may hulog kayo or wala during that particular semester, hindi po natin siya isasama doon. So, we will move backward, no, ng 12 months pa. Okay? So, ito na po yun. Ayan. So, we will select the 6 highest MSC. So, again, kung hindi man nakahulog ng 6, pwedeng 3 months, 4 months, or 5 months po. Okay? So, that is prior to the semester of contingency to get that total monthly salary credit or yung ating TMSC. Okay? So, once we already have the TMSC, no, divide the TMSC by 180. No? So 180 is a constant number po natin. No? Considering na 6 months po ito, no? So sa loob ng isang taon nga daw, meron tayong 360 days. No? So dinivide natin siya. Okay, kaya 180 po. Then once okay na tayo dyan, meron na po tayong average daily salary credit. Okay? So we will not end to that, no? So ang gagawin po natin after na makuha nating ADSC, no? We will multiply it by 90%. Okay? So 0.9 ayan. So if ever man kung ilan yung kinalabasan ng ating computation, no, multiply by 90% or 0.9. Okay? And then after that na multiply natin by 90%, we will multiply it by the approved number of days na. Okay? So kung meron yan 10 days, 20 days, 30 days, no, 60 days, ayan. So yan po ay ibibigay din po natin. Okay? Ayan. So para po, no, mas maintindihan natin to, so we will have a sample computation po dito. Okay? Ayan. So dito po sa sample po natin, si member ay meron pong ina-apply, no, at approved na 30 days na. Ayan. So siya po ay nagkasakit ng July 1 to 30. Okay? Si member po ay may natitira pang sick leave with pay na 5 days. So ibig sabihin po, no, yung 30 days po, yun po yung confinement period, no. Then yung 5 days po, ito po yung sick leave. Okay? So si member po, ayan, medyo malaki yung kanyang contribution. During this period, meron siyang contribution ng 2023 and 2024. So nagkasakit ng July 1 to 30, 2024 si member. So expect natin na meron siyang contribution prior sa kanyang pagkakasakit, no? Dahil siya ay nagkasakit ng July, ang semester of contingency niya, no? Quarter of contingency niya rather ay from July to September, and then magmo-move backward pa tayo, no, ng isang quarter, so from April to June. So ang kanyang semester of contingency is from April to September 2024. So we will get the 12-month period prior to the semester of contingency. So ibig sabihin, mula April 2023 hanggang March 2024, yan yung ating pong 12-month period. Okay? So we will get the 6 highest. Ano po ba ang nakikita nating contribution niya na pinakamataas diyan? So 15,000 MSC, no? So ilalagay natin siya sa table. Ayan. So ito po yung makikita po natin at magagawa natin, no? So 15,000 times 6, we have 90,000 na total monthly salary credit. Okay? Ayan. So, dito, no, nakuha na natin yung TMSC. So, we will divide it by the constant number of 180. So, we get the average daily salary credit amounting to 500 pesos. Then, we will multiply it to by 90%, no?
So, the daily sickness allowance by the member ay 450. Dahil yung ating pong kiniklaim ay 30 days, no? So, wala namang magiging problema yon. Kaya lang, meron nga po tayong sick leave pa. So, ileless natin dun sa 30 days siya. So, magiging 25 days na lang siya. Okay? So, 450 times 25, meron pong sickness benefit si member na 11,250. Okay? So, yan po yung ating pong computation na sickness benefit. Okay? Ayan. So, meron din po tayo no, na may mga reason kung bakit minsan nade-deny yung ating application sa ating sickness benefit. No? So, these are the top reasons no, sa denial ng ating filing ng sickness benefit. Okay? Una, no, denied due to late filing of employee to employer. Ayan. So sabi nga natin meron tayong 5-day rules, no? Ayan. So kapag meron pong late notification, pwedeng ma-deny po yung ating claim. Okay? Second, no, submit certified true copy of record of operation. So most of the time kasi yung iba hindi nakakakuha ng true copy, or kung meron man, wala pong stamp copy po ito, no? Kumbaga hindi po na stamp ng hospital na ito po ay talagang galing sa kanila at certified po nila ng kopya na yon. Kung hindi napa-xerox lang, no? Ayan, so hindi po yan matatanggap din. Okay? Submit certificate of separation from employment indicating the effective date of separation and that no advance payment was granted by the employer. Ayan. So dito po hindi po nagkaroon ng any COE or any certification na wala na sa employee. Ayan. Okay? Clarify discrepancy between date start of sick leave versus date in supporting documents. So, meron tayong particular dates na sinasabi dito sa ating pong sick leave. Kaya lang dun sa medical documents po ay hindi po siya nagtatali or hindi po siya, kumbaga, kung i-compare sila ay magkaiba. Ayan. Okay? And then the fifth one, ayan, submit medical certificate issued by attending physician indicating complete diagnosis, no? Recommended dates of sick leave including recuperation, name and signature and clinic address, and license number, no? Not written legibly, no? So ibig sabihin po may mga pagkakataon, no, na hindi na mabasa o kaya hindi clear, no, yung diagnosis or yung mga assessment, no? Yan. And then, no, submit certified true copy of hospital abstract or discharge summary. Ayan. So isa rin po 'yan, kailangan talaga certified true copy. So meron po yung mga tinatatak si hospital, no? And then submit certified true copy of X-ray result of involved body parts. So may mga result po tayong natanggap, hindi na po kailangang i-submit, no, yung mismong film. Yung iba kasi yung film mismo, yan. Kasi hindi naman natin mababasa kagad yun. Yung pagdating sa film kasi malabo yan kapag in-upload, no? So kailangan natin ay yung certified true copy ng result po. Okay? Then next, no, submit, no, certified true copy of hospital abstract or discharge summary with date of admission and date of discharge. Hindi po natin sa nilalahat, pero may mga ibang hospital kasi yung mga information dun sa certification na binibigay nila ay kulang. Okay? O kaya sabihin na natin, iba-iba talaga, no, yung kanilang mga, kumbaga walang proforma. Iba-iba yung mga details na nakalagay sa kanilang certification or any hospital abstract. Ayan. Okay? Then, submit duly accomplished medical certificate form. Ayan. So, yung medical certificate form, maliban dun sa mga medical documents, dapat ma-fill upan din to ng doktor. Minsan kasi may mga doktor hindi kagad available, no? So, pero yun nga, kailangan din po natin yun. Just in case man, no, sa notification pa lang pwede naman i-submit kung anong meron po tayo, to follow na lang yung medical certificate na pirmado din ng doktor. Yan, pwede na rin naman po yun kasi hindi naman natin nilalahat din yung availability, no? And then refile claim, no? So ang magiging gagawin din natin dito just in case nagkaroon ng issue from the previous application, no? So you can just re-upload, no, resubmit, refile yung ating pong application.
Okay? Ayan. So hopefully, no, ay nakapagbigay po tayo ng mga importante at updated na information about SSS sickness benefit. Ayan. So with that, that ends our presentation for our sickness benefit. Ayan. So I'll just return the virtual floor sa ating pong mga facilitators, Ma'am Janina, Ma'am Luis. Okay. Naghanga lang. So yun, before tayo mag-proceed sa Q&A, meron lang po tayo ditong ad. So, nais lang po namin ipaalam sa lahat na pwede na nating i-enhance yung security feature ng ating My.SSS account. So, pwede tayo mag-set up ng TOTP natin. Okay? Para, syempre, hindi basta-bastang nahahack yung account natin. So, you can set up yung ating TOTP just by logging in using your user ID and password and then click the Setup TOTP link. So, ito yung step-by-step process po. So, you log in lang tayo sa ating My.SSS online account and then click yung link and then follow yung mga susunod na step. The Authenticator app, you can either scan yung QR code and verify yung enter nyo yung 6-digit code from the app na makukuha nyo. And then once verified, pwede nyo nang gamitin yung TOTP nyo. Okay? Whenever you log in sa inyong online account. Okay. So, Sir Joven, let's now proceed sa Q&A natin. So, for Sige the po, Ma'am first Louie. question, for the first question, galing po from Anonymous. So, yung question niya is, I am a voluntary member. Can I also avail the sickness benefit? Ayan. So sa ating pong sickness benefit, no, ayan, wala po tayong pinipili na membership type. So pwede yan sa voluntary, self-employed, or sino pa mang mga member po natin ni SSS. Okay, and then follow-up question, para naman daw po sa mga voluntary member, okay lang daw po ba mag-file ng sickness maski nakapag-file ng disability claim na sa loob ng 1 taon? Ayan. With regards dun sa ating pong sickness benefit, no, nagkaroon ng angioplasty, no. Ayan, kapag halimbawa po nakapag-file po tayo ng any benefit, no, from the SSS within the same contingency period, no, so hindi na po natin maaaring i-file po ito as another benefit kay SSS. Pero just in case meron tayong mga overlapping na mga days or months, no, particularly just in case dun sa ating pinagawa ay meron po tayong mga kumbaga nangyari pang ibang sakit, no, so maaari nating i-file po yan. Okay? Okay, thank you, Sir Joven. And then for the next question coming from Ma'am Maria Queenie Joy. So sa number of days claimed daw po, ito po ba yung exact na days kung ilan araw po yung leave ng employee or number po yon ng nagamit niya na leave? Dun sa number of days claim, ito po yung ating pong nasa certification or any assessment from the doctor na ito po ay ina-apply natin kay SSS, no. So this is different dun sa leave na nagamit niya. Dun sa days of leave naman po mailalagay natin yan once na mag-file na tayo ng ating reimbursement. Ayan. Okay, thank you, sir. And then for question coming from GDM. So regarding po sa filing ng mga documents such as medical certificate, should we use po ba yung SSS medical cert signed by the doctor or pwede na yung medical cert na issued ng doctor? Ayan, pagdating dito po dun sa ating pong mga medical certificate, so kung issued pa po siya ni doctor, no, make sure na complete yung details po niya, nandiyan din po yung kanyang license number. And then, ito po ay dapat makikita natin na pirmado niya rin. Okay? So, para dun sa mga medical certificate na in-issued na SSS, no, particularly dun sa mga special cases po natin, no, so make sure na ito po ay fully filled out, no, so lahat po dapat ng mga information po dun ay naka-filled out, and then syempre dapat ito po ay meron din pong mga may details din ng ating pong attending physician. Ayan. Okay, so for the last question, sir,
coming from Matthew. Ask ko lang po kung ifa-file pa po ba ni employer yung sickness notification if alam naman po ni employer and employee na late filing na yung sickness notification and may chance na ma-deny yung status. Ayan, para po sa kaalaman ng lahat, no, mas maganda na po na i-file na lang po natin ito, no, for a chance to win, no, to win pa rin dun sa ating pong benefit. Baka mamaya kasi may mga pagkakataon na mas mahaba pala yung panahon na naka-leave yung ating pong member, no, kahit na sabihin natin may chance na ma-deny po ito, no. Hayaan nyo na si SSS po ang magsabi na denied yung ating pong claim. Yeah. Okay, so maraming salamat Sir Joven sa pagsagot ng mga katanungan ng ating mga ka-eskwela na nagtanong. So, and I'm sure marami tayong natutunan sa ating first topic. Maasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyong magkabago. Express